sambayanang Pilipino. Maraming salamat, United People's Initiative. Saludo. Maraming salamat, Marcos Aristan and Marcos Resign Movement. Maraming salamat sa lahat ng sektor at bahagi ng lipunang Pilipino, Iglesia ni Cristo, Jesus is Lord Movement, Kingdom of Jesus Christ. Mahal ko yan. Siyempre mahal ko rin po ang iba pang sekta ng ating religious community. Ito ay gabi ng pagguhit ng kasaysayan at paghatol ng sambayanang Pilipino. At nais nating marinig ang kanina pa kinikimkim sa damdamin ng taong bayan. Ito ang panawagan sagot sa mga magnanakaw at mandarambong sa kaban ng bayan at natukoy na ang punong kriminal na salarin na may pananagutan kung kaya dumadagundong ang boses ng bayan. Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Kulang, kulang! Kulang! Marcos resign, palayasin, ikulong. Tama! Tama! Sundan niyo si Eric. Marcos resign, palayasin, ikulong. Marcos resign, palayasin, ikulong. Marcos resign, palayasin, ikulong. Sana naririnig ng ating mga kaibigan at minamahal na Armed Forces of the Philippines. You are not the armed forces of Marcos. You are the armed forces of the Filipino people. Ang tao, ang bayan, ngayon ay lumalaban. Ang tao, ang bayan, ngayon ay lumalaban. Ang tao, ang bayan, ngayon ay lumalaban. At ang paborito ng lahat para marinig ni Marcos at alam ito ni Giselle. Sana balikan mo ito. Bayan, bayan, bayan ito! Di patapos ang laban mo! Di patapos ang laban mo! Gobyernong magnanakaw! Labanan mo, itakwil mo. One more time with feelings. Bayan, bayan, bayan ito! Bayan, bayan, bayan ka! Di patapos ang laban mo! Di patapos ang laban mo! Gobyernong magnanakaw! Gobyernong magnanakaw! Labanan mo, hukman mo. Labanan mo! Hukman mo! Ngayon, tapos na po ang malaligayang araw ng gobyerno ni Marcos. This is now only a matter of days or a matter of several weeks. Maglulundagan ang mga gabinete ni Marcos sa susunod na mga araw sapagkat palubog na ang gobyerno na pinamumulungan ng isang natukoy na kriminal na uri ng presidente. At hindi na mapipigilan ang paniningil ng taong bayan. Huwag niyong kalimutan, 4,000, take note, 4,000 flood control projects si Marcos ang nagpa-implement at inaprubahan at pinunduhan mula sa program appropriations. We don't need actually Saldico, but we need only his confirmation testimony. Sinabi na mismo ng DPWH, sinabi ng DBM, si Marcos ang nagpa-release ng 4,000 flood control projects. Pinunduhan sa program appropriations. Wala pa dyan ang 100 billion pesos. At alam niyo ba, sa Ilocos Norte alone, ito ay hindi
mapasusupalian ni Marcos. 31 billion pesos ang infrastructure project doon sa Ilocos Norte, kasama ang anak at ang kontraktor, mga Diskaya. Tapos, papaniwalain tayo na mag-iimbestiga. Yan ay malaking kalokohan. Ginagawa niyang bobo ang mamamayan, pero actually, siya ang tarantado. Ano ulit ang panawagan? Marcos resign, palayasin. Kulang yun. Marcos resign, palayasin, ikulong. Marcos resign, palayasin, ikulong. Marcos resign, palayasin, ikulong. I-shortcut ko na. Ano? I-shortcut ko na. Sige. Lahat ng ito ay matatapos sa mapayapang paraan, Yes. legal, Tama. constitutional, Tama. kung mag-withdraw ng support ang Armed Forces of the Philippines mula kay Marcos. Yan ay legal, yan ay legitimo, yan ay napatunayan sa kasaysayan. Tapos na ito, Marcos will be nothing without the Armed Forces of the Philippines, without the Philippine National Police. Tandaan natin, ang nakalagay sa saligang batas, the armed forces shall be the protector of the state and the people. And the people is not represented by Marcos. The state is not owned by Marcos. The government is not Marcos. The government, the state, belong to the people. Ang tao, ang bayan, ngayon ay lumalaban. Ang tao, ang bayan, ngayon ay lumalaban. Hindi ba ribig? Sabay-sabay, lahat tayo. Ang tao, ang bayan, ngayon ay lumalaban. Ang tao, ang bayan, ngayon ay lumalaban. Lastly, nang mag-withdraw ng support kay Marcos, nang mag-withdraw ng support ang Armed Forces of the Philippines, please listen well, General Romeo Bronner. Naririnig mo, magkakilala tayo, lumaban tayo, laban sa CPP, NPA, NDF. But I have to tell you this, nang mag-withdraw ng suporta kay Joseph Estrada, ang Armed Forces of the Philippines, na pinabunuan noon ni late General Angelo Reyes, sumama ang Philippine National Police kasama si King Lacson dyan, napilitan siya. Did the Supreme Court declare that that act was kudeta? No! Did the Supreme Court declare that it was act of mutiny? No! Anong sabi ng Korte Suprema? It is a legal option within the bounds of the Constitution for the armed forces to withdraw their support to an inutil and criminal conviction. Tabayan niyo po si Eric. Kay sarap mabuhay sa sariling bayan. Everybody please stand up. Everybody please stand up po. Kay sarap mabuhay sa sariling bayan, kung walang alipin at may kalayaan. Ang bayan sinisil, bukas ay babangon din. Ang silanay pupula sa timyas ng paglaya. Everybody, ibon ng ilayang lumipad, pulungin mo at umiiyak. Bayan pa kayang sakdal dilag, ang dimag nasang makaalpas ko. Pilipinas ko minumutya, pugad ng luha at dalita.
makita kang sakdan, laya aming atika. Makita kang sakdan, laya. Palalayasin ng taong bayan ang kriminal at mandarambong na gobyerno ni Marcos at Romualdez. Siya na magaganap yun. Wala nang makakapigil sa kasaysayan at pagdaloy ng lakas at puwersa ng mamamayang Pilipino. Mabuhay ang sambayan ng Pilipino. Maraming salamat. Walang uwian! Sa Bansang Moro. Okay, nagulit ang boses ng Bansang Moro, the President of Isang Bansa. One Bansa Moro Movement, palakpakan mo natin Alan Balanghi. Palakpakan mo natin. Alan Balanghi. Kamuro pa lang. Ayaw. Kamuro. Okay, Sir Alan Balanghi, ayan po. Pwede pong kahilang ng isang mikropono para kay Sir Alan Balanghi. Ayan. Shoutout Mindra Orasyon, shoutout. Picture tayo. Ay, picture tayo. Assalamualaikum! Isang mapagpalayang gabi sa ating lahat! Isang pagbati ng kapayapaan para sa aking mga kababayang Muslim! Isang malakas na takbir! Allahu Akbar! Isa pang malakas na takbir! Allahu Akbar! Ang ibig sabihin po ng Allahu Akbar ay pagtayog ng pagdakila ng ating may kapal ng Allah. Kaya Christian man, lumad o Muslim, okay lang magsabi ng Allahu Akbar ay isa pang malakas na Allahu Akbar! Maraming salamat po. Ang nadundong ng lakas ng boses natin ay naririnig, nararamdaman mula ulo hanggang kapare. Naniniwala ba kayo doon? Napakalakas ang ating hanay ngayon. Kaya kayang-kaya natin magpababa ng isang presidente. Nakakalungkot isipin bilang isang aktivistang Moro, walang ginawa kundi sumigaw sa kalsada, singilin ang tunay na kapayapaan at kalayaan dyan sa Mindanao. Pero nakakalungkot isipin, hanggang ngayon, kahit meron na kaming autonomiya, hindi pa rin kami lubusan, malayang nakakagalaw dyan sa Mindanao. Kaya panahon na po, panagutin na natin ang mga tiwalin sa gobyernong ito. Papayag ba kayo ng panagutin na natin? Bayag! Nakakalungkot din isipin na ang bilang ngayon ng mga Muslim ay higit kumulang 10 milyon. Pero kulang-kulang ang kanilang representasyon dito sa Imperial Manila. Kamakailan lamang ang isang bill dyan sa Senado sa pamamagitan ng pagkakaroon ng Muslim Cemetery. Ito ay hinanlangan ng nakaupo dyan sa Malacanang. Isang malakas na takbir. Kaya ngayon, kami sa One Bansa at mga kaalyado nitong mga organisasyon, kami ay malakas na nakikiisa sa inyo. Kami ay kasama ninyo sa layunin ito. Sa layunin, ipakulong ang mga mandarambong. Sa layunin, patansikin ang tunay na mastermind ng katiwalian sa ating bansa. Mabuhay po ang sambayan ng Pilipino.
inyo. At maraming salamat. Syukran. Daghan ba? Dami. Wala na. 3 taon na po tayo nagdusa sa kanyang Naglag siya ng pamumuno. taon eh. And yet, nothing has been Nagkatiwala ng pera ng bayan. accomplished. Lalo pa tayong nabaon. Malapit na tayo mahulog sa bangin. But kung tuloy-tuloy ang ating pagsasama, pagkaisa, at tayo ay manawagan araw-araw na bumaba na si Marcos, I don't think 1 month is long enough for us na matanggal natin sila. So, ito lang po ang masasabi ko. Bakit po si Marcos ang mastermind ng pagnanakaw? Hindi lamang yung sinasabi ni Saldico. Alam niyo po, si Marcos ay ang ating Pangulo. Sa ating saligang batas, siya lang ang may responsibilidad na magpirma ng ating General Appropriations Act. Doon sa NEP, mayroong amount na sinungiti niya. Pero pagdating ng General Appropriations Bill, nagbago na po, nadagdagan. And yet, anong sabi ni Marcos? I have read every page, 4,000 pages daw ang binasa niya. Kung matino na tao si Marcos, mayroong malaking insertion from the NEP to the FICAM and up to the General Appropriations Bill. Pinagyabang niya na binasa niya 4,000 pages. Sinusuri niya. Pero 29 billion lang po ang binito na. Pinalusot niya ang 250 billion na siyang naging pondo ng Department of Public Works and Highways, which eventually was implemented. In-implement po ito sa mga ghost projects and substandard. Kaya po doon pa lamang huli na si Marcos dahil lamang sa pagpirma pa lang niya doon sa General Appropriations Act. He cannot feign ignorance, hindi siya pwedeng magsinungaling pa doon. Tapos nadagdagan pa ang Saldico, kinonfirm at may testimony pa si Gutesa, corroborated by Saldico. Mga kababayan, hindi ko na habaan pa ng aking talumpati ngayong gabi. Ako po'y nagagalak na itong napakalaking crowd na andito ngayon, napakarami po ng mga kababayan natin na may puso at diwa upang itigil na po. The time is the end for Marcos. Magkaisa tayo hanggang bumaba siya po sa pwesto. Magandang gabi po sa inyo lahat. At mabuhay po ang Pilipino, mabuhay ang Iglesia ni Cristo na nandito, ang KOJC at ang kung mayroon man GIL at iba pang mga sekta na andito ngayon nagbigay sa atin ng lakas para manawagan na bumaba na si Marcos. Magandang gabi po sa inyo lahat. Yes! Mabuhay po kayo, Congressman. Thank you very much. Congressman Jing! Gusto po natin magpapasalamat. Ng ating bayan, kailangan na ng ating bansa ng tunay na pagbabago. Kanina po, pinitingnan ko yung aking cellphone. Ang Malacanang po ay napapaligiran na ng mga barikada. Takot. Alam nyo, napanood ko na yan. Noong 1986, ganyan-ganyan din. Barikada! Alam nyo kung bakit? Binabantayan yung nasa loob at baka makatakas. So, mga minamahal ko, kababayan, at ganun din sa kasamahan nating mga pulis na narito, at marahil yung kasamahan nating mga pulis na ito ay hindi pa ipinanganak noong panahong 1986. Ganun ganito din mo ang panahon yun.
mabuti at meron na tayong Facebook. Alam niyo, noong 1986, ang pinag-uusapan, yun daw si Marcos o ang aso. Sino raw ang pipili? Ang sabi ng mga tao, yung aso. Ngayon, nakikita ko rito ngayon sa Facebook, ang pinagpipilian si Bongbong Marcos at Ibis at nananalo pa rin ang Ibis. Alam niyo kung bakit gano'n? Sapagkat ang mga mamamayan ay sawan-sawa na. Ilan likes yun? Pinagnakawan 100. ng kinabukasan ng kanilang mga anak. Ngayon yung mga vlogger na tangan. Tingnan ninyo sa mga pampublikong hospital, Yan. ang mga mamamayan ay nakapila at hindi halos mabigyan Walang ng vlogger. pangkaraniwan at mabilisang lunas. Katulad ng mga kasama ko, pagkamaralit ang lungsod, ni hindi man lamang magkaroon ng pagkakataon na matulungan ng ating pamahalaan upang magkaroon ng sariling tahanan. Subalit, ano po ang nakikita natin ngayon? Ang bilyon-bilyon na ninakaw sa ating mga mamamayan ay pagpapatunay lamang na ang administrasyong ito ay walang puso para sa ating mga mahihirap, para sa ating mga mamamayan. Tama! Alam niyo, akala natin lahat noong 2022, binigyan natin siya ng pagkakataon sapagkat ang akala natin ay iririting niya ang pangalan ng kanilang pamilya. Subalit, hindi po itong nangyari. Ang katotohanan, parang nakikita ko na itong ginagawa ni Bongbong Marcos ay parang tayo ay pinaghihigantihan. Bakit? Sapagkat noong 1986, halos ganun din panahon, katulad din ito nung palayasin natin sila sa Malacanang. At naniniwala ako at nagpapasalamat ako na mapalad ako sapagkat dalawang Marcos ang inabot ko sa aking buhay na papalayasin ng mga Pilipino dito sa ating bayan. Bakit po? Alam po ba ninyo na tayong mga Pilipino ay naghahanap ng tunay na pagbabago? Ang akin lang po masasabi sa inyo, aking mga kababayan, tanaw na natin ang tagumpay. Huwag tayong titigil sa pakikipaglaban upang makamit ang katarungan laban dito sa mga walang yang magnanakaw at pandarambong sa kaban ng bayan. Patuloy po tayong magkaisa. Tama! Sapagkat naniniwala ako sa lalong madaling panahon, magkakaroon na tayo ng bagong Pangulo ng Pilipinas. Ang tagi na lang po natin hinihintay ay magkaroon ng proper turnover to prevent any untoward incidents. Kitang-kita na po natin yan. So wag po tayong titigil, patuloy tayong magkaisa. Sapagkat ang pagkakaisa natin, ito po ang magiging kasagutan sa ating mga kahirapan at sa pagnanakaw at pandarambong na ginawa sa atin ng administrasyong ito. Nakakatawa nga po, sapagkat parang gusto pang palabasin, may nakawan, subalit parang ang gustong palabasin ay walang magnanakaw. So mga minamahal kong kababayan, akin po hinihiling sa inyo, patuloy po tayong magkaisa. Sapagkat tanaw na natin ang tagumpay. Magkakaroon na po tayo
bagong Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Hindi na po ako magpapakahaba pa sa inyo ang sasabihin sapagkat alam ko marami pang magsasalita. Ang akin lamang po patuloy na hinihiling sa inyo. Huwag po tayong titigil sa pakikipaglaban. Ngayon pa, tanaw na natin ang tagumpay. Maraming salamat po sa inyo mga mahal kong kababayan at sabay-sabay natin sabihin, Marcos Rizal! Marcos Rizal! Marcos Rizal! Marcos Rizal! Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you very much, Deputy General ng PDP NCR. Yes naman. Ay, nako. Kinakanta ka kanino. Ano yan? Kapag magnanakaw ang umihi, Go. sa flood control sila palagi. Sige ng ihi, para diretso kayo sa munti. Ay, pero, Meron ka rin ganito, ay, tawa ko na tawa. Ay, galing ni Norman Mitchell, ha? Ang galing. Magaling talaga si Norman. Pero seriously, hindi tayo talaga dapat masanay sa ganitong buhay lang, hindi ba? Oo, tama yan. Hindi tayo dapat masanay sa ganitong kwento. Dapat lumalaban tayo. Dahil ang bawat baha ay hindi lang dulot ng ulan, kundi kakulangan ng malasakit at pananagutan. Yes, napakalaking bagay ito. Ginagawa natin ito pagkakain sa ito, di ba? Yes. Dito ngayon, hindi tayo artista, hindi tayo politiko, di ba? Hindi tayo ordinaryo mamamayan. Tayo ay mga mukha ng Pilipino na lumalaban dahil tinabunan na tayo ng putik at kawalan ng sigaw na malinaw. Kaya naman, again, nakikiusap kami sa PNP at sa AFP. Please, kami po ang inyong pinagsisilbihan. Pakinggan niyo po ang sigaw ng bayan. Correct. At saka, para sa mga anak niya rin naman ito eh. Diba? Para sa anak natin lahat, sa lahat ng mga susunod na generasyon. Paulit-ulit ko sasabihin niya kasi hindi naman ang totoo. Diba? Matatanda na tayo, diba? Makilang panahon na lang, wala na tayo. Okay? Bakit natin ngayon pa lang, nililinis na natin. Yes.